nagsimula yung adlay production dito mga around 2005. So nagkaroon tayo ng production ng adlay. And then, pero hindi pa natin nakita kung ano yung pinaka-importance or yung significant contribution ng adlay. And then, after the harvest, sinubukan nating igiling at nakita natin siya na potential as additional staple food apart from rice and corn. Then, nung nag-skyrocketing yung price ng ating rice by 2008, pinalakas natin ang programa sa Diversified Integrated Farming System, which is kasali na doon ang adlay as part of the staples. And then, merong isang staff ng isang organization din from which is a partner of Masipag, the METSA. Nandun yun si Dante de Lima. Kilala na niya yung yung adlay. By 2010 kasi nakita nila yung potential din, nakita din ni Dante yung potential ng adlay. Kaya siguro na-present doon sa DA, kaya nagsimula yung project na ito sa isang training last September 2010 at doon na nabuo yung konsepto on research. Meron tayong mga project components sa ating adlay. So we have the adaptability yield trial, more on the research yun. Meron tayong on-site and on-farm trial. Meron din tayong sa promotion. Doon sa promotion, it includes yung mga leaflets, yung mga magazines or mga brochures na pwede nating for information, pwede nating gamitin for information dissemination. Meron din tayong community organizing and adlay community producing areas at meron din tayong yung mga strengthening sa ating mga research collaborators. Yung title ng AYT natin on station ay yung Adaptability of Adlay Under No Synthetic Inputs. Tapos meron tayong wet and dry season trial nun. Yung resulta naman sa ating adaptability yield trial, although hindi pa ganun ka-establish kasi isang cropping pa nga. Pero nakita natin na doon sa tatlong variety, mas mataas yung yield doon sa yung Gulian na variety. Pinakababa doon yung Kinampay. Yung second, yung Tapul. Yung on-farm research natin ay yung yield performance of adlay under different organic inputs. So, yung pinaka-treatment natin doon ay yung indigenous foliar fertilizer na gawa mismo ng mga magsasaka. At saka yung galing yun sa banana sap or banana juice, fermented banana juice with molasses and yung goat urine. And then we also have the different planting distance of adlay. Yun yung pinaka-major treatments natin sa ating on-farm research. Promising siya kasi based sa resulta ng ating research, aabot siya ng mga 5 tons. Yung pinakababa, yun yung Kinampay. At 7 tons doon sa Tapul. At around 9 tons sa ating Gulian. So, under Maluko condition yan sa Bukidnon. At sa seed increase naman natin, meron tayong seed increase dito sa MBC, dito sa Mindanao. Aabot yata yan ng mga 6,000 square meters. At then meron din tayong seed increase na nasa sa farmer's field. Aabot ng mga more or less 3 hectares, 3.5 hectares. Ano na yun across Philippines, sa Luzon, Visayas at saka sa Mindanao. And then, nakapagbigay na rin tayo ng mga 5 trainings na mayroong 202 participants. Galing yan sa around 30 provinces across the Philippines. And then, yeah, nakadistribute na rin tayo ng mga seeds.
And then meron na tayong mga 92 farmers na nagtatry nagtatanim na ng adlay. Sa pest and diseases, nakita natin yung stem borer pero hindi naman ganun ka laki yung damage niya. Hindi nga aabot na mga 20% yung damage ng stem borers. Meron din tayong mga insects. Yung sa insects, may mga grasshoppers, mga ganyan. Pero hindi naman siya significant. Konti lang po. Ang magiging results ng research ito ay kapakipakinabang sa mga farmers natin, lalo na dun sa sa mga upland areas, yung mga very dependent sa corn. So kung ano yung pinaka-adaptable doon, pwede nilang i-integrate sa kanilang farming system. Kasi kung, say for example, naubos na yung supply ng kanilang rice o kaya yung kanilang corn, yung adlay naman ang pwede nilang pagkukunan ng staple food. Yan, so magagamit talaga siya doon sa lalo na doon sa mga upland areas. Dito, tinatanim natin yung 3 varieties. So, sa programa din naman ng Masipag, naniniwala tayo na yung diversity ng varieties, mas maganda yun. So, dito sa project na ito, mas additional na diversifications, crop diversification siya. At saka, additional siya for crop diversification. At saka na yung yung masusustain while nagpapadami ka for economic purposes, sa Masipag naman kasi nire-retain din natin yung ibang species doon sa ating farm. Ibig sabihin nun, tinatanim din natin yung ibang species doon sa ating farm kahit na hindi ginagamit for economic purposes, kasi nga yan yung isa sa panlaban natin sa darating panahon na, say for example, hindi na siya magiging appropriate yung isang variety kasi iba-ibang season, iba-iba yung adapted na variety. So sa darating na mga season, may pagkukunan pa rin tayo ng adlay. So yung diversification natin ng adlay, magiging isang tool din siya for additional crop diversification. Magiging parte siya sa ating in situ conservation. After siguro sa adaptability yield trial, i-explore pa natin yung ibang mga post-harvest processes at saka po yung mga byproducts ng adlay na kapakipanghinabang sa level ng mga magsasaka. Yung sustainability naman ng adlay, nandyan yun sa mga kamay ng mga magsasaka. So, yung ginagawa natin ngayon, mapapayalarize siya tapos makita yung halaga ng adlay para sa darating na panahon, pag nakita na talaga nila yung importance ng adlay, sila na mismo yung sila na yung mag-initiate na mag-conserve at paramihin nila, mapapalago nila yung adlay. Sa ngayon po, mayroon tayong 3 barangay na talagang nagtatanim ngayon. Pero mayroon ding ilang sityo sa ibang barangay na nagtatanim pa isa-isa. Pero yung 3, maramihan ang nagtatanim. Kaso lang kunti-kunti ang pagtatanim nila ng adlay. Yung mga barangay ngayon is Kabuluhan, Kanangaan, tsaka Mandahikan. Yun ang mga IPs namin barangay. Tapos yung mga taong nakatira doon, yung mga IPs namin is Umayamnon, tsaka Higaunon. Sila lang 2 tribo namin dito. Sa Karatig Bayan, mayroon ding Matigsalog, mayroon ding Manubo, tsaka Tigwahanon sa Karatig Bayan. Napaka-importante po ang adlay dito sa Cabanglasan kasi yung mga tribal namin dito, yan ang ginagawa na mga pang-addition nila sa pag mayroon silang mga selebrasyon. Halimbawa, karamihan, ginagawa nila itong wine. Kasi pag mayroon silang mga okasyon, tulad ng kasalan, iba-ibang yung Pasko, yung New Year, gumagawa sila ng wine para pagsasalo-saluhan ng mga katribo, gagamitin nila.
Ang paggagawa nila ng wine, gumagawa muna sila ng tapay, parang yun na ang ginagamit na yeast. Ang adlay is ginagawa nila ng pang additional flavor. Tsaka yun din ang source nila ng parang source ng pampasarap. Sa ngayon po, parang nagpo-promote kami ng adlay. Pinasali ko sila sa G4 Garden. Tsaka pinaano namin yung information campaign sa mga benefits ng paggagamit ng adlay na hindi lang sa wine kundi pati na rin sa pagkain. Yung adlay basically in the near future, tinitingnan natin na magiging kaparte sa source ng staple food ng ating mga magsasaka. Hindi naman natin sinasabing pinapalitan natin ang rice at saka corn, kundi pang dagdag lang. And then, iyan, may matatakbuhan tayo in case of mga lean months na may yung walang harvest ng palay kasi may long drought kasi nakakatolerate din itong adlay ng drought. O di kaya yung, based on our observation, marami din peste yung corn compare sa adlay. So, kung may failure ka sa yung corn, may makain ka pang adlay.